Ano nga ba ang mga pathway or paraan para makapunta dito sa Italy or dito sa Europe? Dito sa Italy, to be honest, limited lang yung mga access or mga pathway papunta rito sa Italy direct from Philippines. Dahil sa pagkakaalam ko, bibihira ang mga agency na nagpapaalis direct from Philippines to Italy. Kahapon ko nga lang nalaman dahil mayroon tayong isang followers na napaalis ng Prime World Agency. Pero to be honest and reality, hindi basta-basta ang pag-apply sa agency na yon dahil limited lang ang mga tinatanggap nila at talagang qualified lang ang tinatanggap nila. Kailangan meron kang sapat na experience at skills na ibabandera mo sa kanila para tanggapin kanila at maselect ka sa agency. Dahil ang reality, wala talagang agency na nagpapaalis dito. So ito na, isi-share ko na sa inyo. Ano-ano ba talaga yung mga pinakamabilis na pathway papunta rito sa Italy? Ito ay mga legal na process papunta rito sa Italy. Una, petisyon. So sa petisyon, hindi lahat ay mapipetisyon. Ang mapipetisyon lang papunta rito sa Italy ay legit na asawa, dapat kasal, and then anak at least 18 years old below. Pangalawa, under ng Decreto Plusi or direct hiring. Pero ito, i-real talk ko kayo. Ang Decreto Plusi or direct hiring ay hindi ganoon kadali. Dahil kung ganoon kadali lang, lahat na ng kamag-anak namin ay nakuha na namin dito. Siyempre, sino bang uunahin namin? Dapat kamag-anak na, di ba? Pero hindi kasi ganoon kadali dahil dapat meron kang amo na tutulong sa iyo sa mga kamag-anak mo or mga kakilala mo. Kasi ang mga amo dito, ang mas gusto nilang kunin ng mga worker nila ay mga nandito na kahit walang papel. Dahil dito, marami na rin naghahanap ng trabaho. So, bakit pa sila magsasayang ng oras para mag-direct lang from Philippines to Italy? So, ang ginagawa ng ibang mga kababayan natin dito sa mga kamag-anak nila, hinahanapan nila ng employer dito o kaya naman yung mga amo nila, pinapakiusapan nila na i-direct hiring yung mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas para makapunta dito ng legal at maliit lang ang gastos. Okay, pangatlo, ito yung cross-country na tinatawag. Yung iba nating kababayan nag-a-apply muna sa mga agency na nagpapaalis papuntang Europe na sakop ng Schengen areas. So, pagkasakop ka ng Schengen areas, marawak na yung opportunity. Nag-a-apply sila sa Hungary, Greece, Poland, Croatia, Romania, Slovakia, Slovenia. So, yan yung mga pathway nila para makapunta rito sa Europe. Kasi pag napunta ka na dyan or na-select ka, papunta dyan sa mga nabanggit ko, lalawak na yung mga opportunity para sa'yo. Dahil sakop na yan ng Schengen areas. Pag sakop ng Schengen areas, pwede ka nang magpalipat-lipat. Oops, hindi ko sinasabing pwede kang magpalipat-lipat kahit saan. Ang pwede mong mga lipatan ay dito sa Italy, Spain, France, Paris. So, yan yung mga bansa na hindi mahigpit or hindi hinuhuli kahit na magsisimula ka na undocumented or TNT. So, ginagawa ito ng mga kababayan natin pagka nahihirapan na sila sa bansang pinuntahan nila like sa Hungary, Greece, or Poland, pagka hindi na sila safe doon o kaya naman mababa talaga ang mga sahod nila. Nakikipagsapalaran sila dito sa Italy, Spain, France, and Paris. Pang-apat, ito ay hindi recommendable sa inyo. Si-share ko lang ito dahil ito ang naging pathway ko papunta rito sa Italy. Ito ay tourist visa. And then, dito na ako naghanap-hanap ng trabaho. At nagsimula ako rito na undocumented. Again, ito ay sugal at hindi ko nire-recommenda sa inyo na ito ang gawin nyo. So, sinishare ko to para magkaroon lang kayo ng idea. And bakit ko naman ipagdadamot yung mga opportunity at mga ideas kung ito ay makakatulong sa inyo para makapunta kayo rito sa Europe. Lalong-lalo na yung mga gusto na makawala sa kahirapan at gustong umangat ang kanilang buhay. So, ang abroad ay daan para makawala ka sa kahirapan. Ito yung pinakamabilis na daan or way para makaahon ka.